Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Sheena Estoque nagmula sa Opol Community College. Nagagalak ako na makasama kayo sa ating aralin sa asignaturang Filipino sa Unang Baitang. Layunin: pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang matutukoy ang wastong paggamit ng maliit at malaking letra sa pagsulat, natutukoy ang kahalagahan ng gamit ng malaking letra, at nagagamit ng wasto ang malaki at maliit na titik sa pagsulat ng buong pangalan. Tayo muna ay magbalik-aral. Ano nga ulit ang ating nakaraang aralin? Magaling! Ano nga ulit ang pangalan? Mahusay! Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ngayon ay meron tayong gagawin. Handa na ba kayo? Panuto. Bilugan ang mga letrang nakasulat sa malaking letra. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Mahusay! Kung ganon ay magpatuloy tayo. Panuto. Salungguhitan ang mga letrang nakasulat sa maliit na letra. Nakuha mo ba ulit ang lahat ng tamang sagot? Mahusay! Ang mga malalaking letra na ating nakikita ay ang mga letrang B, A, D, P, L, N, B, at R. Ang mga maliliit na letra naman ay ang C, G, S, K, X, Y, at I. Ang malalaking letra sa konteksto ng pagbasa at pagsusulat ay tumutukoy sa mga titik o simbolo ng alpabeto na may mas malaking sukat kaysa sa kani-kanilang katumbas na maliit na letra. Natukoy niyo ba ng gusto ang malaki at maliit na letra? Magaling! Ang ating paksa ngayon, araw na ito ay natutukoy ang gamit ng maliit at malaking letra. Ginagamit ang malaking letra sa tiyak o tanging ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ang maliit na letra naman ay ginagamit sa ditiyak o pambala ng ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari.
Pag-aralan natin ang pagkakasulat ng letra ng mga salita sa hanay A at hanay B. Mapapansin natin na ang lahat na nakasulat sa hanay A ay maliliit na letra at sa hanay B naman ay malalaking letra. Una, bata. Ang Ana ay halimbawa ng pangalan ng bata. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Pangalawa, nanay. Maria Paz ay pangalan ng nanay. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Pangatlo, barangay. Santo Domingo. Ang Santo Domingo ay pangalan ng barangay at ito ay nagsisimula sa malaking letra. Pang-apat, guro. Sheena L. Estoque. Ang Sheena L. Estoque ay pangalan ng tiyak na tao at guro. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Panghuli, bansa. Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagsisimula sa malaking letra sapagkat ito ay pangalan ng isang tiyak na puok. Naintindihan niyo ba ang ating itinalakay? Magaling! Alam na ba ninyo kung paano ang wastong paggamit ng malaki at maliit na letra? Mahusay! Kung ganon ay ating subukin. Panuto. Bigyan ng tiyak na pangalan ang mga sumusunod na nabanggit sa salita sa hanay A at isulat ang iyong sagot sa hanay B. Meron akong tanong sa inyo. Kapag kayo ba ay sumusulat sa inyong pangalan, ay wasto ba ang pagkakalagay ninyo sa malaki at maliit na titik? Magaling! Ang pagsulat ng malaki at maliit na titik ay mahalaga upang matuto ng tamang pagsulat at pagkilala sa mga pangunahing titik ng alpabeto. Lagi nating tatandaan na ang malaking letra ay mas malaki ang sukat kesa sa maliliit na letra. Ngayon ay nais kong malaman kung alam nyo na ba talaga ang pagsulat ng wasto sa inyong pangalan gamit ang maliit at malaking letra. Ngayon ay mayroon tayong gagawing pasulit. Panuto. Isulat ang iyong buong pangalan gamit ang wastong paggamit sa maliit at malaking letra. Tapos na ba kayo? Magaling! Bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. Ngayon, para sa ating takdang aralin, ay nais kong tukuyin nyo ang mga tamang pagkakagamit ng malaki at maliit na letra. Lagyan ninyo ng check ang may tamang gamit at X naman kung hindi tama ang pagkakagamit ng letra. Lagi nating tatandaan na ang pagsulat ng malaki at maliit na titik ay mahalaga upang matuto sa tamang pagsulat at pagkilala sa mga pangunahing titik ng alpabeto. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Paalam!